Ang maliwanag po dito ay wala hong lusot at katapusan na ni Sara Duterte. Huli ho sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Nandiyan po ang katotohanan. Dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of Dala ang kinulimbat niya, nalimpak na pera ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ho ito. Mga kaibigan, Sara Duterte ay huli sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Nako, ay madami-dami ho ito. Hindi po mabilang na milyones na pera ng taong bayan ang huling-huli si Sara Duterte na kinuha po, mga kaibigan. Bakit po natin nasabi? May batayan, may mga aksyon na ginawa itong si Sara Duterte at may mga kasangkot kung paano kunin ang pera ng taong bayan na limpak na milyones, mga mahal kong taga-subaybay. Pera nyo, pera ng taong bayan, ang usapin dito, mga kaibigan. Bagamat ito ho ay matagal na usapin at nagkakaroon nga po ng hearing diyan sa Kongreso na masalimuot kung tawagin, mga kaibigan, sapagkat itong mga iniimbestigahan ay nagkakaroon ng drama. Biglang manghihimatay, nag-inrt, biglang matutumba na lamang sa kasagsagan noon ng hearing, mga kaibigan, at mismong mga senador pa ang nagbabantay diyan sa ospital. Diyos mio. Mga kaibigan, may lumabas din ho na Meregres Piatos. Ba't ngayon ay lalong tumindi? Ngayong araw na ito, lalo pong tumindi na huling-huli si Sara Duterte. Nakatapusan na ni Sara Duterte. Dahil wala na po siyang lusot dito. Dahil tungkol dito sa ibabahagi ko po sa inyo, ay walang kawalaho dito si Sara Duterte. Dahil mayroon pong lumabas na naman na panibago na itong si Sara Duterte ay mismo ay huli kung ano ginagawa ang pagkuha ng pera ng taong bayan. Nako, ay matindi ito. Karapatan po nating malaman, karapatan po nating ungkatin kung saan talaga dinala ni Sara Duterte ang pera nyo, pera ng taong bayan. Datapwat ay nagagalit ho kapag tatanungin kung saan niya ginastos. O ganyan ba ang isang matino na vice presidente? That's why nagkaroon ho ng impeachment ng ilan po ang nag-file. Doon na lang niya ho sagutin. Yan din ang dahilan tungo dito ho sa pagpapatalsik kay Sara Duterte, ang pagkuha ho ng pera ng taong bayan. Ito, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Huwag niyo pong kaligtaan, palampasin, panoorin ang vlog na ito. Naku po, matindi. Matinding paraan kung gumawa ng mga aksyon para makuha lamang ang pera nyo, pera ng taong bayan nitong si Sara Duterte. Ito ho, shout out po sa lahat. Nako. Batay kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng may panibagong impeachment complaint na ihain ngayong linggo o mga kongresistang mag-e-endorso ng naihain ng reklamong impeachment.
Samantala ngayong araw ay isinasagawa yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagsimula ang hearing ng House panels noong Agosto kung saan nasilip Ngayong araw ho ay katapusan na. Kaya katapusan na rin ni Sara Duterte. Katapusan ngayong araw ng hearing, mga kaibigan, subalit, nako ho, napakarami niyong matutuklasan na kalukuhan ni Sara Duterte dito. Napakarami yung dinamay, taong bayan, mga kaibigan, at mga kasangkot. Nako, eto. ang questionableng resibo at disbursements ng pondo sa safety houses at youth summits. Ayon kay Representative Chua, tumugon na ang Philippine Statistics Authority o PSA sa request nila kaugnay ng pagtukoy sa pagkakilanlan ng nasa 677 na pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts para sa utilization ng confidential funds ng DepEd. Ayon sa PSA, out of 677 individuals, 405 ang walang birth certificate, walang records sa birth o non-existent. Batay Gaano kadami ho yun? Doon sa 600 plus na mga resibo, mga kaibigan, ay 400 plus ang wala hong birth certificate. Meaning, ay invento ang mga resibo ho. O yung mga nakapirma na tao, ay piki na pirma at hindi ho totoong tao. Mga kaibigan, for example, piatos. At ibibigay ko po muli sa inyo maya-maya ang ano pang komento rito. Katulad doon ito. Buti kong mga isa, dalawa, kahit 10 resibo na lang ang napiki ho. Ay hindi ho eh. Napakadami, 400 plus. At ang masisti pa nito, ang matindi pa, ay hindi ho tao, walang birth certificate. Yung mga nakapangalan ho na perma. Ibig sabihin ay piki ho. Ay alam na this. Kaya nga piniki para makuha at manakaw ang pera ng taong bayan. Kaya huling-huli dito si Sara Duterte, mga kaibigan, sa pagkuha pangulumbat ng pera ng taong bayan. Ito pa ho, para lubos nyo pong maunawaan, matindi ho ito. Nako, ibabahagi ko po sa inyo. Ito pa, pakinggan po natin. ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics. Matindi ho ito. Dahil kinumpirma ho ng mismong kinukunan ho ng birth certificate na piki ang mga tao na nakapangalan ho diyan sa resibo. Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Maliwanag ho mga kaibigan na ito ay isang uri ng pagkuha ng pera, pagnakaw ng pera ng taong bayan. Dahil gumagawa ho sila ng paraan kung paano makalusot. Ang akala ho siguro nito si Sara Duterte ay hindi ito titingnan. Datapuat sa puntong ito ay binigyan ho siya ng pagkakataon na magpaliwanag, subalit ayaw siyang magpaliwanag ho ng sapat at ang tunay na nangyari sa pera. Datapuat ngayon, mga kaibigan, ay nagkaroon po ng impeachment para na sa ganun ho ay mahukay, matingnan kung ano nga ba ang buong katotohanan dito sa pamamagitan ho ng ginagawa na investigasyon na ngayon ho ay pumasok na diyan ho sa impeachment. Nako? So nandito po ang record.
Nako, ayan po mga kaibigan ng latest update. At alam ko ho na yung iba ho ay talagang sabi nga nila ay wag paligtasin itong si Sara Duterte na kailangan talagang ma-impeach na po ito. Dahil kung hindi ho ito mapaparusahan ay marami pa po at ang gagaya dito. At pagtatawanan lang po nito ang Republika ng Pilipinas, pagtatawanan ang taong bayan, pagtatatawanan ang nanunungkulan, dala ang kinulimbat niya na limpak na pera ng taong bayan kapag hindi ho ito naparusahan. Any reaction? Ano po ang rason? Ano ang dahilan kung bakit nagawa ni Sara Duterte na mameke ng mga resibo? Sa palagay niyo po, ano ang layunin ni Sara Duterte? Sa akin ho, ang layunin niya, ito po ay isang uri ng pagkuha ng pera, pagnakaw ng pera, kaya nagagawa niya na mamiki na resibo at nang sa ganun ho, ay makalusot, pinagtagpi-tagpi, subalit hindi ho siya nakalusot. Kayo ho, ano po ang masasabi nyo? Diyan no sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ang maliwanag po dito ay wala hong lusot at katapusan na ni Sara Duterte. Huli ho sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Nandiyan po ang katotohanan, ibinahagi ko po sa inyo. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Please support po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. Paki-subscribe nyo po. At syempre ito ang aking main YouTube channel. Huwag nyo din pong kalimutan i-subscribe. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.